parang nasubo ka agad. Nasubo ka agad ang kauupo pa lang na liderato ng Senado na pumalit sa grupo nila Chis Escudero. Yung bagong liderato ng Senado sa pangunguna ni Tito Soto, syempre kasama niya si Ping Lacson bilang Senate President pro tempore. At sabay siya na rin ang bagong Senate Blue Ribbon Committee Chairperson o Chairman. Siyempre, ang majority floor leader na si Mig Zubiri, kanina matindi, nagkainitan yung sagutan. Pinagtulong-tulungan ni Marcoleta, ni Cayetano, ni De La Rosa. Pero, hindi nakita ko kay Tito Soto. Si Tito Soto pala, iba rin Hindi iba rin. Ngayon ko na-up na ito si Soto. Hindi siya abogado, pero yung wisdom niya, saka yung experience niya sa pagiging veterano niya na rin sa Senado, ilang beses na ba siya dyan sa Senado, naging Senate President na siya dati. Kaya makita mo rin, kahit abogado si Marcoleta at kahit mayabang, kahit nanininda, hindi nagpasindak si Tito Soto. Binasahan pa ni Marcoleta ng kanyang parang kinukonfronta si Soto. O ito yung letter mo, Mr. President. Ito yung letter mo. Bakit ngayon hindi mo na sinusunod tong letter mo na to? Ang masasabi ko lang kay Soto, hindi abogado pero kahit anong paninindak ni Marcoleta. Tapos pagkakasalita ni Marcoleta, ang babanat naman si Cayetano, abogado rin yon. Pero hindi Relax lang si Soto doon sa harapan Relax lang. Kung iba-iba parang ma-intimidate ka, posibleng bibigay ka. Ang issue kasi kaninang pinagtatalunan nila mga kabunyog ang pinagtatalunan nila ganito, para malagay kayo sa context. Si Bryce Hernandez, yung Assistant District Engineer ng Bulacan, nung isang araw isinalang sa Senado. Kasama nila Diskaya, kasama nila Alcantara. Sa pagdinig sa Senado, sinight in contempt sinight in contempt nila Jinggoy. Siyempre, ang presiding si Marcoleta. Sinight in contempt si Bryce Hernandez. Sinight in contempt. So nakulong siya sa Senado. Pero kinaumagahan, may hearing sa Kamara. So may imbitasyon din sa Kamara para kila Alcantara, kila Bryce Hernandez, kila Diskaya, yung parehong set ng mga contractors at mga officials ng DPWH, lalo ng Bulacan, pinatawag din sa Kamara. Di siyempre, kahit naman nakakontempt doon, nakakulong sa Senado, obligadong padaluhin sa Kamara. Pero may sulat galing kay Senador Tito Soto, Senate President. Ang sulat sa Kamara, pagkatapos dyan, ibalik nyo dito sa Senado. Yun yung sulat. Okay. Problema pagdating sa Kamara, simula pa lang, mayroon ng statement si Bryce Hernandez. Sabi niya, sinabihan niya yung mga kongresista, pwede po ba na pagkatapos kong magsalita dito, wag niyo na po akong ibalik wag niyo na po akong ibalik sa Senado dahil marami po akong isisiwalat dito, mga involved po mga senador, baka po kung anong mangyari sa akin pag dinala ako sa Senado. Ang sabi naman ng mga kongresista, okay, mag-cooperate ka lang, sabihin mo kung anong nalalaman mo, poprotektahan ka ng Kamara. Yun naman yung assurance kay Bryce Hernandez. At doon nga kahapon, hindi pala kahapon, nung isang araw, doon sa pagdinig ng Kamara, ayan, sinabi na ni Bryce Hernandez, si Jinggoy, saka si Villanueva. At saka pinakita niya na yung mga pictures, pinakita niya na yung mga text messages ni Villanueva at saka ni Alcantara, tapos yung staff ni Estrada. Kumbaga, maraming ebidensya. Maraming isiniwalat si Bryce Hernandez. Ngayon ang tanong, pagkatapos ng pagdinig doon sa Kamara,
Saan na dadalhin si Bryce Hernandez? Dinala ngayon si Bryce Hernandez sa PNP Custodial Facility. Doon na siya kinulong. Ngayon, kanina, sa session sa Senado, nagpe-preside si Tito Soto, kinonfronta ngayon ni Marcoleta. Yung tipong naniningil kay Senate President Soto, sabi ni Marcoleta, Mr. President, gusto lang namin malaman, saan na ngayon si Bryce Hernandez? Siyempre, kunwari lang, hindi nila alam kung nasaan, pero siyempre alam nila. O, di sabi ni Tito Soto, sabi ni SP Soto, nasa ano na? Senate ay nasa PNP Custodial Facility. Tinanong na ngayon ni Marcoleta, bakit nandun siya, Mr. President? Bakit nandun siya? O, siyempre, sinabi ni SP Soto, ni Senate President Soto, na may nangyari sa Kamara. Nag-testify si Bryce Hernandez at marami siyang binanggit, may mga binanggit siyang senador, natatakot na siyang bumalik sa Senado. Nag-request ngayon ang Kamara na pagbigyan si Bryce Hernandez at napagkasunduan na sa PNP Custodial Facility na lang. O ngayon, pasok ngayon si Cayetano. Ang sabi ni Cayetano, Mr. President, hindi yan po ay tingin namin pagbabastos sa atin sa Senado. Tayo ang may jurisdiction. Tayo ang may jurisdiction kay Bryce Hernandez. Bakit ninyo siya sinurrender? parang iniinsulto si Soto na ang iniinsulto si Soto na hawak si Soto sa liig ni Romualdez. Na kung anong sabihin ni Romualdez, susunod si Soto. Yun ang pinapalabas nila Marcoleta eh. Yun ang pinapalabas nila Cayetano. Parang iniinsulto si Soto. Buti na lang, bilib din talaga ako kay Soto, hindi nagpa-apekto. Ano pa rin yung composure ni Soto? Talagang Senate President na kagalang-galang. Ang sabi niya, walang sinurrender na jurisdiction dyan. Tayo pa rin naman ang may jurisdiction. Kumbaga tayo, inano lang natin, pinagbigyan ang Kamara na wag nang ibalik sa Senado, pero wag naman sa Kamara. Ang neutral na napag-usapang lugar, PNP Custodial Facility. Pero ang control ang kustodya, kung sino ang may jurisdiction at may control kay Bryce Hernandez, Senado pa rin. Ibig sabihin, ang magbabantay doon, galing pa rin sa Senado. Pangalawa, hindi pwedeng alisin doon nang hindi alam ng Senado. Kahit ang Kamara, hindi pwedeng puntahan doon si Bryce Hernandez nang hindi alam ng Senado. So, yun yung pinapaliwanag ni Soto. Ayaw tanggapin nila Cayetano. Ayaw tanggapin nila Marcoleta. Talagang gusto nilang sindakin si Soto. Gusto nila itong ipahiya eh. Ang totoo, ang gusto nila Cayetano doon, ang gusto nila nung mga DDS na senador, yung minority. Gusto nilang pahiyain si Soto para palabasin na si Soto ay tuta ni Romualdez. Na hindi kayang ipaglaban ni Soto ang Senado, kaya pag sabi ni Romualdez na dalhin mo doon, dinala doon. Yun ang ibig sabihin niyan. Kumbaga, kung makaasta sila Marcoleta, parang nakakuha sila ng bala na panglaban kay Soto. Ganon yung dating eh. Ganon yung dating. Pero, hindi nagpatinag si Soto. Sabi ni Soto, hindi naman sinurrender ng Senado ang jurisdiction, ang control kay Bryce Hernandez. Tayo pa rin ang may say at may control sa kanya. Ngayon, sabi naman ni binasahan ngayon ni Marcoleta. Binasahan ngayon ni Marcoleta. Mr. President, narito yung sulat mo nang pina-attend sa Kamara si Bryce Hernandez. Ang sabi mo dito sa sulat mo, binasa, na kapag natapos na ang pagdinig dyan, ibalik nyo dito sa Senado. Ikaw na mismo ang nagsabi na ibalik sa Senado. Hindi nila ginawa. Dinala nila sa PNP Custodial Facility. Bakit hindi sinunod itong sinabi mo? Ang sabi mo naman, doon naman ngayon pumasok na si Lacson. Magaling din si Lacson. Sabi ni Lacson, mayroon kasing supervening event. Mayroong supervening event. Ibig sabihin, may nangyari. Nung ginawa yung sulat, na ang sinabi ni SP Soto na pagkatapos ng pagdinig sa Kamara, ibabalik sa Senado, yun ay normal na sitwasyon. Normal na sitwasyon. Mayroong nangyari sa Kamara eh. Ano yung nangyari sa Kamara?
May nangyari sa Kamara eh. Ang sabi kasi ni Marcoleta, binasahan si Tito Soto. Sabi mo dito sa sulat mo, na-attend yan sa Kamara si Bryce Hernandez dahil inimbitahan ninyo. Pero pagkatapos dyan, ibalik nyo dito sa Senado. Bakit hindi mo pinaglaban yon? Bakit pinayagan mo na hindi ibalik sa Senado? Ha? Anong sabi ni Lacson? Magaling yung argumento ni Lacson. Ang sabi ni Lacson, Mr. President, yung sulat mo ni SP Soto na ibalik sa Senado, normal na sitwasyon yun. Problema, may nangyari. Ano ang nangyari? Doon sa Kamara, siniwalat ni Bryce Hernandez yung ipagkakasangkot ng ilang senador. Yun ay bagong development eh. Bagong development yun. So kaya ngayon nagre-request yung mga kongresista na wag ibalik sa Senado kasi nga mga senador mismo ang pinangalanan ni Bryce Hernandez. At nangako din naman ng Kamara na kahit may banggitin na senador, wag mag-alala si Bryce at susuportahan ng mga kongresista. Pero iginiit din naman ni Tito Soto ang right ng Senado. Ang sabi ng Senado, okay. Ang sabi ni Tito Soto, okay, kung ganyan ang request ninyo, pero ito, wag nyo dyan sa House. Kung hindi nyo ibabalik sa Senado, wag nyo dyan sa Kamara kasi insulto sa amin yan. Dalhin nyo na lang sa PNP Custodial Facility, neutral na ground yon, kaysa mag-agawan tayo kay Bryce Hernandez. Pero kami ang magbabantay kasi sa amin na jurisdiction yan. At hindi nyo yan pwedeng galawin si Bryce na hindi namin alam. Yun ang compromise. Yun ang compromise. Ibig sabihin, si Tito Soto magaling na leader. Nauunawaan niya kung kaysa makipagmatigasan ka sa Kamara. Gusto kasi, panahon kasi ni Chis Escudero, panahon kasi nitong nila Marcoleta, gusto nila makibanggaan sa Kamara. Hindi naman kailangan makibanggaan eh. Kung pareho naman ang purpose ng Kamara, ng House at saka ng Senado, palitawin sino talaga ang mga may pananagutan tungkol dito sa mga anomalya sa flood control, dapat magkasundo ang House saka ang Kamara. Pwede namang hindi naglalaban eh. Actually si Tito Soto, hindi naman siya nag-surrender kay Romualdez. Mali naman yun. Hindi naman nag-surrender eh. Kasi kung nag-surrender, di dapat nakakulong si Bryce Hernandez sa Kamara. Hindi naman pumayag si Soto doon. Pag yan sa Kamara nakakulong, parang kayo na ang may control dyan. Hindi, kami dapat ang may control. Pero dahil nag-request yan na wag nang ibalik sa Senado, pumayag naman kayo dahil nga may mga senador na pinangalanan, okay, irespeto namin yan. Pero wag dyan sa Kamara. Saan natin ikukulong? O sige, sa PNP Custodial Facility. Ayaw pa rin maniwala nila si Bato nagsalita na, galit-galit. Sabi ni Bato, bastos siyang Kamara. Yung ginawa niyan kay Grijaldo, ganito ganyan. Nagsisigaw si Bato. Galit. Pero hindi pa rin nagpasindak sila Soto. Hindi nadaan sila Soto sa mga paninindak ni Marcoleta, mga argumento ni Cayetano, mga galit-galitan ni Bato. Wala, hindi umubra yun. Hindi. Anong nangyari? O sige, may motion na ngayon. Si Estrada, si Jinggoy, sa Pasay City Jail na lang daw. Okay, wala namang problema yun. Kasi sila Soto naman, ang gusto din naman nila, pagbigyan din naman si Bryce Hernandez na, ang pinangalanan niya, mga senador eh. Ayaw niya rin na, kumbaga siya, magko-cooperate siyang pangalanan ng mga dapat pangalanan, pero pagbigyan din yung kahilingan niya ng hindi. Siyempre kung nandun siya sa Senado, nandun yung mga senador na pinangalanan niya. Kaya ganun ang nangyari mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang totoong nangyari kanina. Parang tinistig nila si Soto eh. Parang ang tingin nila Marcoleta kanina, ang tingin nila Marcoleta sa kanila Cayetano, ayan, kakuha tayo ng bala kay Soto. Ipapahiya natin, papalabasin natin, sunod-sunuran siya kay Romualdez. Hindi naman.
ano lang, statesman lang si Soto. Hindi naman si Bryce lang ang nasunod. Hindi naman sa Pasay City Jail. Oh. Kasi, kung ano yon, kung hawak si Soto ni Romualdez, nung motion mismo na yon, sandali lang. Bago natin pagdesisyonan yan, sandali lang. Konsultahin muna natin ang Kamara kung anong masasabi nila. Hindi! Wala namang ganun. Nag-decide kanina. Pag-decide kanina, kasi kung hawak si Soto ni Romualdez, habang nag-motion si Jingo Estrada na ilipat sa Pasay City Jail, o di tatawag sana muna si Soto kay Romualdez. Mr. Speaker, okay ba kayo? Ililipat namin ng Pasay City Jail. Wala. Doon mismo, didesisyonan din naman. Di ba? Hindi sa totoo lang. Ano yon? Kailangan nating tingnan din yung Gusto ko ito kasing sila Marcoleta, gusto nilang pahiyain si Soto. Gusto nilang palabasin na si Soto hindi kayang ipaglaban ang Senado at hawak siya nila Romualdez. Hindi naman gano'n. Makikita natin yung wisdom ng desisyon ni Soto. Balancing yan. Mahirap maging mahirap maging Senate President. Balancing yan. Kanina din naman, makikita mo habang nagpipreside si Soto, hindi niya naman binabastos sila Marcoleta. Hindi niya binabastos. Pinagsasalita niya pa nga. Pero makikita mo rin yung ni Soto, yung composure niya. Kung ano yung stand niya, pinaniwanag niya. Bakit ganon yung desisyon niya? Di ba? Kumbaga ako, ang nakita ko doon, parang anong tawag doon? Parang bininyagan si Soto kanina eh. Bininyagan si Soto kanina. Pinagtulong-tulungan. Ni Marcoleta, ni Cayetano, ni Bato. Kanya-kanya silang papel doon kanina. Pero, ang nakita ko kay Soto, nagpipreside siya, yung composure niya. Kalmada lang siya. Hindi siya nagtataas boses, hindi siya nambabastos, hinayaan niya sila Marcoleta. Pero hindi siya napasunod sa gusto ng mga ito. Ang isa pa, ito, latest na balita ito. Latest na balita. Di ba si Marcoleta, may pinirmahan. May pinirmahan siya, may sulat siya para kay Secretary of Justice Boying Rimulya. Nagre-rekomenda siya kay SOJ Boying Rimulya na i-consider ang pagiging state witness nila Diskaya, yung mag-asawang Diskaya. Ang problema, yung ganyang mga sulat, kailangan din ng perma ng Senate President. Hindi pinirmahan ni Soto. Kita nyo? Di ba? Nabalitaan nyo ba yon? Bukas i-discuss ko yon. Anong sabi ni Soto? Bakit kayo nagkukumit? Hindi tayo pwedeng mag-commit dito kila Diskaya na gagawin siyang state witness. Kita nyo? Na-expose si Marcoleta. Ibig sabihin, posible na si Marcoleta may deal kay Diskaya. Ito, sabihin mo sa ganito mo sinumpa ang salaysay. Ganitong anong sasabihin mo? Ganito. Pinangalanan yung mga kongresista. Banggitin mo diyan si Romualdez at si Saldico. Pero wag kang magbabanggit nung panahon ni Duterte 2022 lang pataas. Okay ka? Sige, basahin ko muna yung mo. Yung tanong naman nila Diskaya, anong kapalit niyan? Gagawin silang state witness. Makakalibre sila sa kaso. State witness na eh. Ngayon, may sulat si Marcoleta kay Boying Rimulya para i-consider yon. Problema, nagpalit. Matindi mga kabunyog. Grabe pala, Kung hindi nagkaroon ng change sa leadership, syempre, kayang-kaya ni Marcoleta, si Chis Escudero, Mr. Senate President, pakipirma na nito. Si Chis Escudero naman, susunod kila Marcoleta. Kasi si Chis Escudero, hawak sa liig ng mga DDS senators. ng mga Duterte senators. Pero anong sabi ni Soto ngayon? Walang perma yon. Bukas i-discuss ko yon kasi hindi ko na-picturean eh. Walang perma si Soto. Sabi ni Tito Soto, hindi ako pipirma dyan. Bakit tayo magkukumit dyan? Na-expose si Marcoleta. Parang mayroong deal. Mayroong deal. Kaya kung hindi pala nagkaroon ng change sa liderato, siyempre, Blue Ribbon Committee si Marcoleta.
Tapos si Chis Escudero, Senate President. Baka ikinumit na nila na napirmahan yun. Kaya lang wala si Tito Soto na ang Senate President. Hindi pinirmahan ito Tito Soto. Nagpaliwanag si Tito Soto, hindi siya sasang-ayon dyan. Bakit naman irerekomenda ng Senado na maging state witness yung mag-asawang Diskaya? Bakit? Ano bang nila? Sinabi na ba nila lahat-lahat? Paano yung mga yaman na nininakaw nila sa bayan? Anong mangyayari doon? Itong si Marcoleta parang nagre-rekomenda lang ng ganun. Wala man lang anong usapan. Ano yung mga yaman? Ibabalik? Ibabalik sa Pilipinas? Sa ating bayan? Wala di ba? Kaya ito mga kabunyog, mabuti na lang nagkaroon ng pagpapalit ng liderato sa Senado. Pero tingnan nyo kahit nagkaroon ng pagpapalit sa liderato sa Senado, talagang pinipirit pa rin ni Marcoleta ang lakarin yung kasi nakapangako siya Nakapangako siya yata kila malamang nakapangako siya kila Diskaya, yun ang deal. Sa tingin ko, kayo, sa tingin nyo? Kaya lang, paano pa ngayon matutupad yung deal na yon? Paano pa matutupad yon? Kaya ngayon, pag appear doon sa kamera, pagdating doon sa kamera, nagbago ng tono yung mag-asawang Diskaya. Ano yung sabi nila pag-upo doon? Gusto lang po naming ilinaw, hindi po naman namin sinabi na sila Speaker Martin Romualdez at Congressman Saldico ay kausap namin. Hindi po. Sila lang po yung binabanggit ng mga kausap namin, na mga kongresista at mga tao ng kongresista. Biglang nagbago ng tono si yung mag-asawang Diskaya. Bakit? Hindi pala si Corley. Bakit nagbago ng tono? Kasi wala na yung alas nila nila Diskaya, si Marcoleta sa sila Chis Escudero, wala na. Hindi na sila yung nasa puder. Nabago bigla. Alam niyo mga kabunyog, God works in mysterious ways. Ako talaga ang nakikita ko. God works in mysterious ways. Kung hindi nagbago ng liderato, nakita naman natin yung sulat ni Marcoleta Kaya lang, hindi pinirmahan ni Soto. Salamat na lang. Alam niyo mga kabunyog, ang Diyos talaga gumagawa ng paraan. Parang ganun na lang kadali. Irerekomenda ng Senado sa Secretary of Justice na i-consider sila Diskaya sa pagiging state witness? Anong mangyayari? Yun lang yung mga sinabi nilang pangalan? Yun lang mga sinabi nilang mga pangalan? Wala din naman silang mga doon, ebidensya doon sa mga pangalan na pinangalanan doon. Yung mga dapat na sabihin, hindi pinangalanan. Pagkatapos walang nababanggit sa mga panahon ni Duterte. Wala ring mga tao ni Duterte na kasama doon. Selective. Kaya nga may sakit may sakit si Diskaya ng selective amnesia, sabi ni Congresswoman Beatrix Luestro Kaya mga kabunyog, mga kabayan, napansin nyo ngayon, yung grupo ng mga Duterte sana, kung si Chis pa ang Senate President, ang dami sanang gagawin ng mga nila Marcoleta. Ang dami sanang gagawin, mabuti na lang at nagkaroon ng pagbabago. Kaya lang ito ang masasabi ko. Ito ang masasabi ko. Simula pa lang ito. Bawat galaw nila Tito Soto, talagang kukontrahin yan nila Marcoleta, nila Cayetano. Yan ang gagawin ng mga yan. Papahirapan nila si Soto. Papahirapan nila si Soto, sa totoo lang. Hindi Sila Tito Soto, sila Ping Lacson, sila Risa Hontiveros, sila Loren Legarda, saka sila Mig Subiri, nang sila pa ang minority, hindi naman sila ganyan kabasto sa mayorya. Hindi naman nila binabasto sila Chis Escudero. Oposisyon sila, pero hindi ganyan. Ito hindi. Talagang gagawin nila, magiging silang stumbling block. Itong grupo nila Marcoleta, nila Cayetano, magiging stumbling block ito. Ano ito? Gagawin nila ang lahat para mahadlangan ang mga ginagawa nila Soto, nila Lacson, nila Risa. Yan? Kaya rin to mga kabunyog? Simula pa lang yan, nakita nyo na yung style nila Marcoleta sa kanila Cayetano Papahirapan nila sila Soto. Pero
kailangan ano dito mga kabunyog, mga kababayan, kailangan ding laging kina-counter itong grupo nila Marcoleta eh. Alam nating may mga maitim na balak eh. Alam nating may mga maitim na balak. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.